Ito na po pala ang ating dinemo na two-way slab, ano. Alambre lang po ang ating ginamit. At syempre, intro muna po tayo. Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat, ano, at isang magandang gabi, no, kung gabi man sa inyong lugar ay isang magandang gabi, isang magandang araw. Bali tayo po ngayon ay magbabasa naman po ng plano, no. Tungkol pa rin po to sa plano dahil wala pa tayong project. Ito po muna ang ating gagawin, no, puro sa plano muna dahil wala pa tayong project, ano. Ngayon, i-demo ko po sa inyo para maintindihan nyo pong mabuti, no, maigi. Dahil kapag dinowing lang natin, hindi po natin ito maintindihan eh. Mahirap, magulo po, dikit-dikit po yung magiging guhit natin ng pentel pen, ano. Tara, ito po, papakita ko po sa inyo yung ating babasahing plano, no. Tara, let's go! Ayan, bali nandito na po tayo sa harap ng plano, no. Ito po yung ating slab, no, na ito po yung sa second floor at third floor, ano. Ayan, kung makikita nyo po, dahil po mahaba po ang cantilever niya, kaya naka two-way slab po siya, no. Ayan, kung mababasa nyo po, proposed detail of two-way slab S1, ano. Slab 1 po ang tawag dyan, ano. Ayan, kung makikita nyo po, meron po tayong L/4 na span A. Ito, L/4 span A or L/4 span B, no. Ayan, ganyan po rin sa kabila. Tapos hinihingi po niya ang bakal natin, top bar natin, discontinuous po ang tawag dyan, no? Kung makikita niyo po, ayan, ayan, ito po yung nakalagay na may guhit po siya, oh. Ibig sabihin po, putol yung ano niya. Yan po yung pang support lang sa biga, ano. Yan, top bar po yan. Ito naman po yung ating tie, no. Yan po yung ating tie na diretso po yan doon sa ating pahalang po yan, ano. Dahil pag drawing po natin, hindi po natin maintindihan, ano. Ayan. Ngayon, i-demo po natin yan para maintindihan nyo po ang paano gawain ang two-way slab, ano. Ito po yung proposed detail of one-way slab, ano, S2. Ayan. Ngayon, dito muna po tayo sa two-way slab kasi ang two-way slab talaga pinakamahirap na trabaho. Dalawang klase po ang pagto-two-way slab, ha. Meron pong ganito, meron pong yung isa po sa susunod po, i-demo naman natin yon. Ito po muna po ang ating gagamitin, ano, ay ating gagawin, ano. Tara po, let's go na po tayo. Po sa pagde-demo natin ay ang ating gagamiting mga materyales sa ito ipapakita ko sa inyo, no. Ating alambre, nagputol muna tayo. Siyempre, pag magde-demo tayo nito, pagpapakita po natin yung paano buuin ng slab, kailangan po gagawa tayo ng biga, ano. Yung biga, dahil doon po ipapakapit yung ating slab, kailangan po ipakita ko sa inyo ng tama kung paano ipakapit sa biga yung tamang pagkapit ng slab sa biga, ano. Pero po, let's go. Ito po yung ating alambre, no. Isipin nyo po to yung isipin natin na ito ay bakal, ano. Tapos gagamit din tayo ng pentel pen para maituro ko po sa inyo kung nasaan yung L/4 at L/2, no. Puro L/4 na lang po gagamitin natin. Tapos ito po yung ating alambre na pantatali dito, no, dahil hindi man natin ihinangin. Tali na lang po natin para makita lang, mapabilis lang po ang pagde-demo nito dahil medyo mahaba-haba po itong video na to, no. Tara, umpisa na po natin. Let's go. Siyempre, una po natin bubuin yung biga, ano. Sa pagbuo po ng biga, kailangan po ang baluktot po ng dulot-dulo ay 15, no. 15 yan. 15 o kaya sa inches ay 16 mm. Ay, ano, 6 inches. Pagka sa cm, ito po ay 15 cm, ano. Tara, let's go. Isipin lang po natin na ito ay bakal, ano, na pambiga natin. Ito muna ating gagawin. Pag natapos natin mabuo to, gagawa tayo ng slab mismo, no. Di-demo natin para maliwanagan po kayo ng maigi. Para pwede nyo pong screenshot, picturean at
para magaya niyo po siya, no? Dahil kapag ka drawing lang po, hindi po makikita ng tama, malilito po kayo lalo sa mga baguhan pa na bumabasa ng plano. Ito po, kahit labor ka, kahit karpintero mason ka na bago ka lang, makukuha at makukuha mo to. Ang papakita ko sa inyo yung paggawa ng slab two-way. Dahil napaalala ko sa inyo, sa drawing, hindi po natin makikita yan ng maayos yan. Kaya update ko po kayo pag na-square. Ganyan lang po, gagawa muna tayo ng ganito, pambiga. Ayan, ganyan po siya, no? Ayan. Bali, tatali natin yan. Kaya pakita ko sa inyo mamaya kung paano buuin to, no? Ayan, magbabaloktot muna tayo lahat niyan. Ganito lang gagawin natin muna. Puro gagawa tayo ng ganito. Tapos papakita ko sa inyo, gagawa tayo ng pinaka-ring niya, yung anilyo, no? Update ko po kayo mamaya para hindi po masyadong mahaba ang ating video. Yan na po, bali bubuin muna po natin ang biga. Ano, ginamit po natin dito ay pandikit lang. Na pinas forward muna, tapos gumawa tayo itong mga pinatawag na anilyo. Ayan, pinagdikit-dikit ko na po itong ibang mga alambre, yung biga. Ayan, gagawa tayo ng parang anilyo, no? Ang gagawin lang po natin, kahit tigtatatlo lang po ilalagay natin sa bawat gilid ng biga doon sa pinakabandang L/4. Hindi natin lahat lalagyan dahil masyado pong mahaba at masyadong marami ang ubusing alambre din. Ayan, kita nyo naman po, ganyan lang po. Putol muna tayo ng mga alambre. At dinikitan lang natin yan, ha. Ayan, kita nyo. Pinagpare-pares lang po. Sukatin lang po natin doon sa isang pattern natin para magkapare-pares po siya para hindi tayo mahirapan. Yung pagtali natin, ginawa nating letter U. Oh. Butterfly para kumapit po yung alambre. Ayan, ano. Ngayon, lalagyan naman natin dito ng pinakayong support. At pati dito yung mid-span support. No? Yan, ganito pong gagawin natin, ano, para kitang-kita, ano, yung support, mid-span, at support, ano. Ito lang po, isa lang pong gagawin natin, sample lang.
Yan, buo na po, no. Lalagyan natin siya ng sahig. Ito po yung pinaka-kunyari ay forma, no. Yan, lalagyan natin sahig para may islaban natin ng two-way islaban, no. Yan po, siguro naman klarong-klaro na sa inyo yan. Yan, yan, oh, meron po tayong L/4 na support. Tapos ito po yung mid span. Ayan na, buo na, no. Pagkadating ng ano niya, pupormahan lang ganyan yan. Pupormahan din dito. Bubuhusan na po yan. Pero iporma muna po natin yung pinaka-slab niya, no. Yung pinag-uusapan natin na two-way slab. Dahil nandoon po talaga para mabilis nyo makuha kung paano ikabit ang two-way slab, ano. Ay, nakalatag na po tayo ng pang-ilalim ng slab, ano, two-way slab po to, ano. Pagpasok po ng ating unang bakal na 12 mm, kailangan po nakatihaya ang eskwala niya, no. Lahat po may eskwala, patihaya. At nakapasok po sa ilalim ng ating biga, no. Ayan, nakita niyo po. Tapos yung biga po natin kailangan ganito. Kung makikita nyo, meron po siyang support sa ibabaw, support. Ito po yung mga L/4 na tinatawag, ano. Tapos dito yung mid span na L/2, no. Ayan, tinatawag po nito yung crank bar, no. Rank bar na tinatawag na ibang kabangkaan, ano. Ayan, ito makita nyo, may ibang kabangkaan tayong ganyan. Design po yan. Yan po yung basta hindi nagpapabagsak sa gitna ng biga, ano. Ngayon, magpapatong naman po tayo ng pinaka pang double na natin, ano. Hindi na po natin tinali lahat, basta maipakita lang natin ng manual sa inyo kung paano buuin. May babo na. Ang alam ko sa salamin. Kailangan po hanggang dito lang tayo sa pinaka L/4, ano. Yung pinaka continuous na bakal, no. Yung buo. Yan, ganyan po yung pinaka double niya, no. Yan, kung mapapansin nyo, dinoble na natin, ano.
Ayan, naka-double na po tayo, no? Makikita nyo. Oh. Ngayon, maglalagay na po tayo dito ng pinaka pang oval pang ano po siya, hanggang L over 4 lang na pinaka ano natin, yung isa pang double, ano, hanggang dito lang po yun sa L over 4, hanggang dito lang, ano, sa gitna. Ang forma po niya ay ganito po ang design. Yan, ganyan po yan. Yan, nilagyan na po natin yung ating mga nagawa, ano. Ganyan lang po siya. Tatapatan nyo lang po yung pinakaano niya. Yung hindi natin nalagyan, ano, katapat po niya na hanggang L over 4 lang po. Yan, ganyan. Tatlo lang po yan. Ayan, oh. Yan. Tapos, Bibira ko mga tao dito eh. yan. Tapos, lagyan natin dito sa iba. Bali, tatapatan nyo lang po yung mga hindi natin nalagyan kanina, no, na continuous yung buo. Ganito po ang two-way slab. Ayan, oh. Kailangan po ang mga dulo ng slab natin, ay dulo po ng ating bakal ay magkaganyan, ano. Yan, magkaganyan po siya. Tuping ganyan, magkasalubong ang bakal niya. Yan, ang tupi po nito ay 90 degree, ano, ay ano, 135 degree. Ito naman po ay 90 degree, no. Start mo na to, Jane. Ayan, ano, yan po yung two-way slab. Kung mapapansin nyo po, dito po ay single, ano. Puro 12mm ang mauna, susunod po ang 10mm. Base po sa kung ano po ang schedule ng inyong plano, no. Mga boss, mga amo, ay bali ito na po, ano. Nabuo na po natin yung two-way slab, ano. Yan. Yan po yung two-way slab. Kung makikita nyo, meron din tayong support, no, yung mga beam support, yung tinatawag na crank bars. Yan, ito lang linagyan natin dahil sample lang natin, ano, demo lang natin, i-demo po natin kung paano natin ginawa ang two-way slab. Ito po yung mid-span support nya. Ayan, nasa gitna siya, oh. Ayan, bali ganyan po. Ayan, oh, ano po siya, magkasalisi. Ayan, ito po yung pababa, yun po yung pataas, ano. Ngayon, i-demo na po natin kung paano natin ginawa ito ng base po sa ating plano, no. Ito po yung ating plano, no, yung pinakita natin nung nakaraang video natin. Ito po, ayan, hinihingi ng ating plano ay yung pinaka bottom bar nya ay ito, yung pang ilalim po, ano. Ito na po yan. Ito na po siya. Lagyan natin ng panturo, ano, bali, para maintindihan ng maigi. Ito po yan, oh. Yan, ang una pong kinabit natin, yung pang ilalim na yan. Ayan. Ayan, ito. Makita nyo yung wire, nakatihaya, ano. Nakatihaya po ang dapat ang bakal, ano. Dire-diretso po yan, ha. Lahat po ng bottom bar, wala pong putol. Lahat po dire-diretso, no. Ayan. Malinaw sa inyo, no. Lahat po ng bottom bar na pang ilalim na ganito,
Ganito po ay mapapansin nyo nakatihaya ang alambre, no? Isipin natin bakal, no? Nakatihaya po ang bakal. Yan po lahat ng bottom bar ay puro nakatihaya, ano? Nakatihaya ang bakal, ang ano niya. Ayan, katulad nito. Yan, ganyan po. Nakatihaya po lahat ng bakal niya, ganyan, ano? Ayan. Tapos ang pangkaraniwan pong kinakabit namin diyan sa bottom bar ay 12 mm. Kung ang spacer po natin ay 30 cm, ano, 300 mm. Dahil dito po sa planong binasa natin, ang hinihingi po ay 12 mm, ano, ang spacing niya. Ibig sabihin, 25 po ang spacing niya. Kaya po ang hinihingi ng bottom bar niya ay 10 mm diagram lang din po, ano. 10 mm diagram, pero pangkaraniwan pong ginagamit namin diyan ay 12 mm, ano. Dito dahil sa 25 spacing niya, 25 mm ang spacing niya, kaya po gumamit ng 10 mm diameter, ano. Ibig sabihin mas lumiit siya, di ba? Ngayon naman po, isusunod naman po natin yung pinaka top bar niya, no. Basta lahat po ng bottom bar, yung pang ilalim natin, lahat po ay ganito, nakatihaya po ang alambre, no. Ay ang bakal nakatihaya po, no. Tapos dire-diretso po, wala pong putol, ano. Tapos ito na po na tayo sa pinaka top bar niya, no. Ang top bar niya po niya, meron pong discontinuous at continuous, ano. Ito po, babasahin natin. Meron po tayong L/4 span A, L/4 span B, no. Ayan, ipapaliwanag ko naman po kung paano natin yan kinuha at ginaya natin ng actual sa demo, ano. Ito, unahin po natin yung ating top bar. Ayan, nakalagay po sa ating top bar. Ayan, 10 mm diameters rebars. Ayan, tuloy-tuloy din po siya, no. Continuous po siya. Wala po siyang putol. Yan dito. Ito naman po yung pang ibabaw natin. Para malinaw po, ano. Kung makikita nyo naman po, ang pang ibabaw natin. Ayan, dito natin. Ayan. Ang pang ibabaw po natin ay nakataob, ano. Kung makikita nyo po, nakataob siya, no. Nakataob ang bakal, ano. Nakataob po siya, no. Ayan, nakita nyo po, yung pang ilalim po natin ay nakatihaya. Yung pang ibabaw po ay nakataob, ano. Ito naman po, pili lang po ang diretso natin, ano. Pili lang po ang pinaka-continuous natin, ano. Meron po tayo ditong discontinuous na tinatawag, putol po yun, ano. Ayan. Ito po yun, ano. Bibilang lang po tayo ng kung ilang baka lang mailalagay natin doon sa may sinasabi ng plano na L/4 span, ano. Ito po, i-drawing muna po natin ng manual, ano. Ayan, halimbawa po yan ay kadiretsuhan ng biga. At ito kadiretsuhan ng biga, ano. Ayan. Kadiretsuhan po yan, ano. Tapos, nandito po tayo. Guhit din tayo dito. L/4. Kamali na tayo dito. Sorry. L/4, no? Kung halimbawa po, ang haba po niyan ay 4 meters, mauwi lang po yan sa 100 to, 100. Ito ay magiging 2 meters. Ayan, ganyan po yung ating L/4, ano. Ngayon, dahil ito pong ginawa natin ay kudrado, ganon din po yan. Meron din pong ganyan yan. Meron din po siya tinatawag na L/4, ano. Dapat
masundan natin yan. Kasi meron pong engineer na sa sobrang higpit, ayaw po nila papayag na hindi po masunod ang kanilang instructoral, ano, dahil ginuhit nga ng engineer yan, tapos hindi masusunod ang instructoral. Ganun din po yan, ha. Magiging 100, 100, 100, 100, 200. No, bali magiging L over 4. Ito po yung midspan na po to, ha. Mids Ano niya may pan. sukat niya, pitik. Ayan, ganyan po yan, ha. Ganun din po dito, syempre. Lagay rin tayo dyan para makumpleto natin. Ayan. 1 meter ay L over 4. L over 4. Oh. Ganyan din po yan, ha. 2 meters 100 100. Para pwede nyo pong picturean o sakaling gumagawa kayo ng biga sa inyo, sa inyong project, pwede nyo pong gawin yan, yung mga ginagawa ng engineer, ano. L over 4 L over 4 mids pan 100 100 200, ano. Ayan. Ayan, malinaw na po, ano. Doon po tayo naputol sa ating pinaka top bar na po, ano. Yung top bar po natin na continuous, yung buo na tinatawag, kailangan po diretso, ay kailangan po hanggang doon lang po tayo sa pinaka L over 4, ano. Ayan po, oh, pakita sa atin sa plano. Ayan, oh. Hanggang doon lang po tayo, no. O, ayan, nakita nyo na yan. Hanggang L over 4 lang po tayo. Ayan, ayan, oh. L over 4 span A, yan. Kaya ko siya ginaya. Kung ano yung nakasulat sa plano, ginaya natin dito, no. Ayan, yung pinaka pan-top bar natin, hanggang L over 4 lang po. Kung ilan po mabibilang nyo ba na baka lang kakabit nyo, o, katulad dito, ginawa ko 1, 2, 3. Ganun lang po ginawa ko, no, pang-apat doon sa may biga. O, yan, hanggang dito lang po yung buo niya. Ayan, kung makikita nyo po, yung buo niya hanggang doon lang, ano. Ayan. Kaya po, ang magiging bakal natin na yan, yan po, buo dyan, buo rin dito, hanggang dito lang din to tayo sa L over 4. Dahil kudrado tong ginawa ko, ayan, hanggang dito lang din po tayo sa L over 4. Ayan. Ito rin po, hanggang doon lang din. Kudrado po yan, kudrado. Hanggang doon lang po tayo sa pinaka L over 4. Ang diretso, ano? Yung diretso po. Kaya ang magiging bakal po natin sa mga lampas ng biga, ganyan po, ayan, oh. Ayan, magkasaklob siya, no? Yung pang ibabaw natin ay yung pang ilalim natin ay naka ganito po, ano, nakatihaya. Ang pang ibabaw ay nakapasaklob pababa, ano. Yan, ganyan po yan, ano. Yung pang ilalim po ay 12 mm, yung pang ibabaw po ay 10 mm. Kapag 30 by 30 ang inyong spacer, ano. Pero kung 25 by 25, pwede na po yan na puro 10 mm, katulad po nung nasa plano, no. Yan. Kailangan po kasi parang maging buo siya, itong ating pan-double, maging buo. Ayan. Ngayon naman po, ang ipapaliwanag ko naman po, ito naman pong ano, ha, para maintindihan niyo po maigi, ha. Itong top bar discontinuous, ano, ibig sabihin po yan putol. Ayan, hanggang doon po yan, ha. Ito naman po yan. Halimbawa, ito po yung buo na hanggang L over 4 lang tayo. Siyempre, may matitira po dyan na 2 meters. No, 1 meters lang po yung ating L over 4. No?
May matitira sa tayo sa gitnang 2 meters. Yun po yung lalagyan natin ng ating yung pinaka top bar natin, yung pinaka pan top bar natin. Yan, malalagay po yan dyan. Tapos nakalak siyang ganyan, magkataob siya, magkataob. Yan, hanggang dito lang po yan, hanggang L over 4 lang din po nito, ayan, ito po yung L over 4, hanggang dyan lang po yan meron. Ayan, lahat po yan hanggang dyan meron, ayan, hanggang dito. Ayan, kaya kung makikita nyo nakabend, meron pong iba kasi yan, ayaw ng engineer ng nakabend yan, merong nakadiretso, tinutuwid nila. Pero ang nakalagay kasi dito ay naka 135 degree. Pero ipapaliwanag ko po sa inyo, meron din pong engineer na ganito ang gusto. Yung ganyang linalagay na ganyan, meron pong engineer na ganito ang gusto. Ganito ang klase ng pinaka top bar niya na Ayan, may both way, yan, ganyan, ayan. Meron pong ganyan, may hook po yung dulo, Meron pong engineer na may gustong ganyan, may hook yung dulo. Dahil iniiwasan nila yung pagbagsak ng gitna, yung pagbigat. Pag mabigat po ang gitna, yan po ang sasalo. Yung nakahook na yan, sinasalo niya yan. Kaya kung lahat ito ay nakahook, yan, magdadala po sa gitna, yan, nakakawit yung semento para hindi bumagsak, Dahil, kaya po nakasingle yan, ang iniingatan po ng engineer niya yan, na hindi bumagsak ang gitna, Yan. Hindi po mabali ang gitna. Kaya, hindi na po nakadiretso, Bagay hindi pare-pares kung ano po yung nasa plano. Bahala na po kayo kung ano po yung nasa plano. Iyon po yung susundin nyo, Ito po ay dinemo ko lang kung ano po yung base sa plano, Kaya pinapakita ko sa inyo ang two-way slab na pinag-uusapan natin dito, yung two-way slab, Kung paano buuin. Bali, tapos na po tayo, Tapos na po tayo dyan. Naikabit na po natin yung Ngayon, siyempre, pag naglalatag ka ng pinakadiretso niyan, ng ating pinaka pang ibabaw, siyempre, gaganong yan. Sa actual, lulundo-lundo yan. Diyan na po tayo maglalagay ng tinatawag natin chair bar, Dito, may chair bar. Ang chair bar po natin, lagi lang po, nandun lang sa pinaka L over 4, Huwag niyo pong yan, dahil yung pinaka pang ilalim natin, nakakawit na sa biga, yun Pakita ko po sa inyo. Kasi po, yung pinaka pang ilalim na, pang bottom bar natin, ay nakakawit na sa, yan. Ay, nakita niyo po. Ito. Yung pang ilalim po natin na bottom bar, nakakawit na po yan sa loob nitong biga. Tapos itong pang top bar, nakapatong na po siya sa ibabaw naman ng biga, Ganyan po yung pagkabit niyan. O di okay na, natapos na po tayo dyan. Kung malinaw na po sa inyo, sana po ay huwag kayo maboring, Kung klaro po sa inyo, ayos lang po. At ngayon, dito na po, siyempre, papasok na po yung ating chair bar kasi lulundo-lundo yan kung sa actual yan, Eto, gumawa po tayo ng sample ng chair bar, Meron po kasing iba hindi na naglalagay ng chair bar, pero merong iba po talaga naglalagay. Lalo't yung mga steelman, tanong nyo na po sa mga steelman nyo. Gagawa ka siyempre ng ganito, nung chair bar, para itong ating pang double ay hindi sumayad do sa pinaka ating bottom bar. Kailangan po hindi magdikit yan at hindi po kailangan maitali dito yan. Kasi yung iba na itatali yan, Yan, diyan na po mapasok yung tinatawag nating chair bar, ayan. Ay, nako, hindi natin maipasok. Ito po yung ating chair bar, Sa mga sulok po yun ilalagay nyo. Ito ilalagay sa gitna, sulok, gitna, sulok, gitna, sulok, gitna, at sulok, gitna. Ayan, ganyan. Lahat po yan para ito pong mga dulo natin ay hindi sumausaw, hindi sumama doon sa pinaka ating bottom bar. Kaya tayo ay may chair bar, tinatawag na chair bar. Ngayon naman po, itong pinag-usapan naman po natin yung pinaka sa pang ilalim natin. Kailangan po meron po tayong spacer dyan, Meron po tayong spacer dyan. Pwede po kayong gumawa ng spacer kasi yung iba,
ginagawa dyan, graba. Pwede naman po yun kung ang graba nyo ay yung G1, ano, yung malalaki. Pero kami po, para mas maganda, ang ginagawa namin dyan ay naghahanap po ako, bumibili po ako ng tubong 1.5, no? Alam mo, ganito. Puputulin po mo po yan ng 2 cm. Tapos lalagyan po, puputulin po ng 2 cm, lalagyan ng alambring ganyan. Yan, ano. Bubuhusan ng halo. Ito na po yung alambre na ipantatali natin sa pinaka-bottom bar natin para magkaroon po siya ng spacer, ano. Ayan, ganyan po yung ating two-way. Kailangan po, wag niyong kalimutan na meron po tayong chair bar, ano, na hindi magsayad yung ating top bar at saka bottom bar, ano. Ayan. Ito pong ano natin, ha, wag po kayo malilito. Kailangan po parang buo siyang ganyan, no. Ayan, parang buo po yun. Kaya nga po tinawag na double, eh. Double po yung ganyan. Sa susunod po, paliwanag ko naman po yung ating one-way slab, ano. Ito po ngayon, two-way slab. Siyempre, na ganyan na natin yan, ano. Nakompleto na po natin yan. Siyempre, gagawaan mo na po yan ng forma. Ayan, diba? Oh. Ready to buhos na po siya, no. Siyempre, lagyan mo mga dowel yan. Oh. Oh, malinaw po ba? Ulitin natin, ha. Pakita natin sa video ang tamang paglagay ng kita nyo, meron pa tayong ano, ha, ayan, oh, midspan at support. Ayan. Kaso lang dun sa harapan lang yun, ayan, dito na hindi na. Ayan. Bago tayo magbuhos niyan, siyempre ang isusunod natin yung electrical, ano. Ayan, tsaka plumbing. Two-way slab po yan, ha. Nakademo tayo sa two-way slab. Kailangan po magkakatapat yan, eh. Ayan na po ang ating L/4. Siyempre, pag kumpleto na tayo, sunod ang electrical, plumbing, at ready na tayo sa buhos, ano. Ito po yung pinaka-ating forma. Dowel, mga partition. Ayan. Diretso na po tayo sa buhos. Kailangan po ang buhos natin mula dito sa biga. Mula dito sa biga, ang spacer po niyan ay 2 inches. Dito rin po 2 inches. Dito rin po 2 inches, ano. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Sa susunod na video naman po, ipapakita po sa inyo yung pag-demo ng one-way slab, ano. Ayan. Bye-bye! Ayan, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming pong salamat sa sumusubaybay at sumusuporta sa aking mga video, tutorial at mga video na ipinapakita ko sa inyo. Baka pwede naman pong palambing po sa inyo na huwag niyo pong kalimutan mag-like,
share at pindutin na rin po ang ating button bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na ipinapakita na gaya po nito na tutorial at nakademo po siya para po masundan nyo na maayos. Marami. Yan po ang ating tutorial ngayon. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka pwede naman po pindutin nyo na po ang aking button bell. Maraming po salamat. At wag nyo rin pong kalimutan na puntahan po ang aking Facebook page, Jason Macpil. Maraming salamat po mga boss at amo. Bye-bye!